At bibigyan pansin po natin ang Ephesians chapter 4, verse 25. Just to tell you the truth, ang inilalagay po ng Panginoon ng mga mensahe sa aking puso ay mga mensaheng may kinalaman sa ikaayos ng ating pong mga relasyon. So, it is really good, it is really great, it is wonderful na ang mga mananampalataya po ay magkaroon ng matibay, matamis at matatag na samahan at relasyon, siyempre po sa ating pong Panginoon at sa bawat isa. Ephesians chapter 4 verse number 25, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. So again, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Ngayon po sa ating pagsasalo-salo, mga minamahal, gusto ko pong ibahagi ang mensahe na pinamagatan ko pong Speak Truth with Our Neighbor. Speak truth with our neighbor. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful day. Thank you for this very beautiful morning. And I pray, O Father, that you will again bless our hearts. May you enlighten our minds, O God. And please, Lord, ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa sa aming magiging pagsasalo-salo. May we realize the importance of this message, Heavenly Father, lalo na sa iyo pong binigyang diin sa palunat ni Apostol Pablo na kami po ay talagang dinisenyo po na magkakasama bilang magkakapatid sa iyo. I pray, O Lord, that you will use this message to remind everyone and to rebuke if necessary, Panginoon. If needed, kami po ay masaway sa amin pong mga bagay na dapat bigyan ng pansin na maiayos sa aming mga buhay. So again, ikaw po ang siyang inaasahan ko po, nakikilos sa aming mga puso habang kami nakikinig. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so just for you to know, ngayon po ay medyo malalim na gabi na po. Midnight na po dito po sa Paris. So, at ito po ang umaga dyan sa ating pong bansa. Kaya naman sinikap ko po because of our fellowship, nakatatapos lang. Kaya nga sabi ko, thank you sa mga nagdala ng pagkain at nakipag-fellowship bago kami lumipad bukas. So, na-enjoy po namin. So, na-enjoy namin mabuti. So, ito po mga kapatid, ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor. So ito po yung akin pong gustong sentruhan. Speak, di ba? Every man truth with his neighbor. For we are members one of another. Isang napagandang paalala po na bilang church ng Panginoon, tayo po'y binubuo ng mga kapwa natin, mga nagsitanggap at nanampalataya sa Kanya. Ang ibig ko pong sabihin, mga Kristiyano na magkakapatid sa Panginoon ang bumubuo ng tunay na church. Importante po sa miyembro ang realization na ang kalooban ng Diyos ay ang magandang samahan. At dito po nakita ko ang kahalagahan ng talatang ating pag-aaralan. So actually ito pong huling bahagi po ng Ephesians chapter 4 ay talagang malaking tulong sa usapang relasyon, sa usapang magkakapatid sa Panginoon, sa usapang pakitunguhan sa isa't isa. Napakahalaga po. Yan po ang mapapansin po natin. Sa Ephesians chapter 4, eto nga po, sa verse 25, kung tutuusin, hanggang 32 po yan. May kinalaman po yan sa payo, turo, paalala, sa usapang halaga ng ating pong pagsasama-sama o relasyon bilang mga anak ng Diyos at bilang mga nasa Panginoon. So kaya sabi ko, speak truth with your neighbor, with our neighbor. So tayo po ay magsabi ng totoo sa ating pong kapwa. Yun po ang magandang ating pong sesentruhan. Ang linaw po, wherefore putting away lying.
Kasinungalingan po yon. Speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Mga kapatid, alam niyo po, ino-honor po ng Diyos ang buhay na mayroon pong magandang patotoo. Kumbaga, para sa akin po, magandang makita rin natin yung marka ng ating pong maka-Diyos na patotoo, yung marka ng ating patotoo bilang Kristiyano. Just to somehow give us an idea, dito po sa sinasabi ni Apostol Pablo, ito po ay nagbibigay pansin doon sa dapat maging trato natin sa isa't isa, yung bang pagiging tapat natin sa isa't isa, yung pagkakaroon ng malambot na puso sa isa't isa, at ang pinakasentro nga po, yung tama at magandang relasyon sa isa't isa. Tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin sa ating pong magiging talakayan ngayon. Speak every man truth with his neighbor. Yan po ang ating message. So para sa akin, ang unang nakita ko po na gusto pong ipunto ni Apostol Pablo ay ang pagiging totoo. Okay? Be truthful. Be truthful. Yung sinabi pong speak truth. Speak the truth because God is the God of truth, mga kapatid. And lying dishonors Him. Yung pagsisinungaling po, mga kapatid, yan po ay masasabi po nating na lalapastangan natin o sabihin po nating hindi natin nabibigyang dangal ang ating pong Panginoon. Sa Bible po, niliwanag po sa atin ang ilang mga pahayag tungkol sa kasinungalingan. Kasi yan po ang opposite. Ang kabaliktaran po ng katotohanan ay kasinungalingan. At dahil Kristiyano tayo, mga kapatid, we need to be truthful. Sa usapang relasyon, ang pagiging totoo ay malaking bagay. Hindi po ba? So, kaya nga, yung ilang mga talatang ito, magandang maging paalala, mga kapatid. Sa Proverbs chapter 12 and verse number 22, ang sabi po ni Solomon, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. So, dito po ipinapakita na sa usapang relasyon, sa usapang Kristiyano, pinaaalis po sa atin at tayo po, mga kapatid, ay tinuturuan na maging honest, maging totoo. Di po ba? So, be truthful. Yung pong sinungaling, mga kapatid, una, alam naman po natin kung sino ang ama ng mga sinungaling. Huwag ho nating maging habit yung pong pagsisinungaling, mga kapatid. Sa totoo lang po, ang kasinungalingan ay posible po na laging pinanggagalingan ng problema sa usapan po ng relasyon. Kaya nga sabi ko po, ang aking pong gustong bigyan ng pansin ay ang pagiging totoo. Okay? Be truthful. Sabi po ng John 8:32, kailangan nating mahalaman ang katotohanan kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya nga, ang paalala lagi ni Pablo, di ba? Dito nga po sa teksto natin, wherefore putting away lying. Okay? Sasabi po niya doon sa mga sa Colossians chapter 3, verse number 9, lie not one to another, seeing that they have put off the old man with his deeds. Hindi po bagay, hindi po tama na Kristiyano po tayo, mahilig po tayong magsabi ng mga hindi totoo. Diba? So, kaya po ang isa sa dapat lagi nating tatandaan, pagka po tayo ay nakikinig, lalo na kapag ang napakinggan po natin mga second-hand information, so, kailangan may verification Kailangan i-verify po natin Kailangan po natin talagang tiyakin na yung sinasabi sa atin, totoo. Ngayon, ang aking pong panawagan sa usapan pong buhay natin sa Panginoon, ang isang i-develop natin, ang isang maging gawi po natin, ay ang maging
truthful po tayo, mga kapatid. Kumbaga, let your words always be honest, accurate, and talagang totoo. Yun po yung idea, mga kapatid. Bawat sasabihin po natin. Kasi ang kasinungalingan po natin pwede pong magpahamak sa atin at pwede rin pong magpahamak sa iba. 'Di ba? Yung pong paninira, yung paggawa ng usap, mga kasinungalingan po yon. Yung nag-iimbento ka ng kwento, kasinungalingan po yan. At yan po, nagkakaroon ng problema. Kaya nga, si Pablo po, kaya niya sinabi ito, sapagkat ito po ay realidad na po pwedeng maging problema kahit ho sa church ng Panginoon. Ibig sabihin, sa ating pong kongregasyon, sa ating pong ministering kinabibilangan, isa sa posibleng pinanggagalingan ng problema ay ang kasinungalingan. So kaya po, pagka Kristiyano na, dapat, kasi ang kasinungalingan daw po, kasama yan doon sa ating matandang pagkatao. So kaya para sa akin po, i-develop natin, malaking help sa relationship po ito, yung pong speak every man truth with his neighbor. So number 1, be truthful. Okay? Number 2, be trustworthy. Yung isa maging totoo, 'di ba? At yung isa naman po maging katiwa-tiwala. So isang bagay din po, mga kapatid, magkakaugnay po 'yan, ho? Mahirap maging trustworthy o hindi kailanman magiging trustworthy ang hindi truthful. Yung sinungaling, mga kapatid, mahirap po 'yon. Kaya nga, hindi ba? Yung pong ating laging binabanggit, napakaingatan po natin, yung pong chismisan, di ba? Yung pong pag-uusap ng buhay ng may buhay, tapos yung mga pagsasabi patungkol sa ibang tao, mga kapatid, lalo na nga po kung alam natin na ito'y bunga ng ating kagustuhan na makasira po tayo sa ating kapwa. So, be trustworthy. Ang idea po is be faithful. Diba? So, maging ano po tayo, kumbaga, yung idea po nung katiwa-tiwala, yung bang hindi kaduda-duda. Ayan. Diba? Merong mga taong ganon na hindi ka mapanatag. Diba? Hindi ka mapanatag. Kaya nga sabi ko po, malaki ang kaugnayan ng unang puntos natin. Kasi ang isang taong sinungaling, mahirap pagtiwalaan. Hindi ka tiwa-tiwala ang isang tao na alam mo na ang husay gumawa ng kwento. Di ba sa usapang ministry, isa po yan sa malaking problema natin kapag ka po medyo meron pong mapagawa at mapagbuhol ng mga kwento. Yung bang ang idea po, talagang enjoyment niya, yung mag-imbento ng mga istorya o kwento tungkol sa ibang tao. Mga kapatid, sa Biblia po sinasabi na ang karaniwan daw po sa mga tao, yung sinabi sa Proverbs 20, yung verse number 6, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Sino raw po ang makakasumpong ng taong tapat? Okay? So, tinatalakay po natin yung concept nung speak every man truth with his neighbor. So, be truthful and then be trustworthy. Pagka ikaw ay masasabi nating binigyan ng inatasan, inutusan, maging katiwa-tiwala po tayo. Huwag nating makagawian, mga kapatid, ang pagsira sa ating pong salita. Iwasan po natin na tayo po ay walang, yung palabra de honor. Pagka po ang isang bagay, sinabi po natin, kapag ang isang bagay, sinabi po sa atin, matuto po tayo maging katiwa-tiwala. Diba, doon po nasisira din ang relasyon eh. Pinagtiwalaan kita, pinanghawakan ko yung sinabi mo, pero kasinungalingan pala, 'di ba? Ang akala ko po pwede kong, 'di ba, itiwala sa iyo yung problema ko, yung saloobin ko. May mga pagkakataon pong ganon.
So mga kapatid, kaya nga ang ginagamit ko yung salitang faithfulness eh. Diba? Most men proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Sa Luke chapter 16, verse number 10, ano po ang sinabi? He that is faithful. Diba? Yung bang kahit na anong ipagkatiwala sa iyo, talagang po pwede na pumanatag yung nagtiwala sa iyo. Mga kapatid, faithfulness is a requirement. Especially tayo, anak tayo ng Diyos, katiwala tayo ng Panginoon, sa Kanya tayo. So dapat makita natin na ang requirement po ay ang pagiging mabuting katiwala. So kaya, una po, be truthful. Pangalawa po, be trustworthy. Yung idea ng be truthful, yung kapag tayo may sasabihin, tiyakin natin na totoo yung ating sinasabi. Hindi imbento ang ating sinasabi. Be trustworthy kapag ang isang bagay ipinangako mo, kapag ang isang bagay pinagkatiwala sa iyo, maging katiwa-tiwala po tayo. Amen? And then, makikita nyo po na ang idea ng ating pong pagiging trustworthy, pag tayo po ay nagbigay ng pangako, kailangan tuparin po natin ang ating pong pinangako. So, kaya halimbawa sa church, di ba? Meron po tayong mga campaign, meron tayong mga pledge, meron tayong mga commitment. So, kapag ka ba ikaw nag-commit, talagang po pwedeng panghawakan. So, yun po ang isa pa. Yung idea po nung trustworthy, hindi lang mapagkakatiwalaan, kundi mapanghahawakan. Pag may sinabi ka, okay, una, hindi ka sinungalingan. Ikalawa, pwedeng panghawakan. Yung paninindigan talaga. Pagka nangako, tutuparin ang pangako. Kapag ka inatasan, magiging tapat sa iniatas. Kapag ka po may sinabi, talagang masasabi po nating pwede kang pumanatag na talagang hindi niya sisirain ang tiwala mo sa Kanya. So, una po, be truthful. Pangalawa po, be trustworthy. Pangatlo po, be transparent. Pagka inaral nyo po itong tatlong naisip ko pong words na ito po ay talagang lahat, katapatan ang idea. Be truthful, be trustworthy, be transparent. Lahat ng ito ay lagi, masasabi nating nakasentro sa totoo lang. Kasi nga po, yung text natin, di ba? Wherefore putting away lying, okay, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Doon po sa huling parte, nung sinabing for we are members one of another, one to another, yun po ay may kinalaman sa samahan, sa pagsasama-sama natin. Nung po sinabing speak every man truth with his neighbor, hindi yung maganda na yung kasama natin hindi pwedeng pumanatag sa atin, hindi pwede tayong pagkatiwalaan. Okay? Be truthful. Kasi nga, wherefore putting away lying. So, be truthful, be trustworthy, and be transparent. Ang akin pong gustong bigyang pansin, yung pong mabuhay tayo na may integridad, mga kapatid. Diba? Kumbaga, papayagan mo na ang buhay natin maging refleksyon ng ating Panginoong Jesucristo ng walang pagpapaimbabaw. So, mga kapatid, yung idea po nung transparency, yung bang, di ba sinasabi, what you see is what you get. Kasi ang pinakamahirap naman dito, siguro ang medyo mahahagip natin sa ating pangatlong puntos ay yung hypocrisy. Diba? Ang idea po nung transparency, yun talagang kung sino ka talaga. Okay? Kaya tingnan nyo po, lahat magkakaugnay doon sa ginamit ko pong talata. Doon po sa verse natin, mga kapatid, wherefore putting away lying, diba? Speak every man truth with his neighbors, for we are member one of another. So, makikita nyo po na pasok po yung aking mga ibinibigay na punto sa inyo
na talagang tayo po sa usapang tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, sa usapang tayo po ay nasa Panginoon, kailangan po na tayo ay maging truthful, okay? Honest, maging totoo po tayo. Kailangan po maging trustworthy tayo, katiwa-tiwala po tayo. Okay? Maging transparent po tayo. Ang idea po, walang halong pagpapaimbabaw, mga kapatid. Kumbaga, yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto sa 2 Corinthians chapter 8 and verse number 21, ang sabi po, providing for honest things. Diba? Not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Napakaganda po na ang tao po, sa usapang pakikitungo, transparent po siya. Hindi yung dalawang muka, mga kapatid. Hindi po yung iba sa harap at iba kapag ka nakatalikod. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Sa usapang mga mananampalataya, tama lang po na mananampalataya ka, be truthful. Be honest when you speak. And then, yung pong idea, be trustworthy. Na talagang pwede kang panghawakan. Pag ikaw ang nagsalita, pwede kang panghawakan. Kasi nga, totoo. Diba? And then, yung transparency, yung kung papaano sa ating pong buhay. Alam niyo po, ang isang napakaganda po na magiging susi sa kahit anong relasyon ay yung pagiging transparent po natin. Yes. Kasi mahirap po nakasama yung isang tao na hindi totoo. Yung isang tao na iba yung ipinakikita sa'yo. Diba? Pakitang tao ang tawag po natin dyan. Kaya nga, nung akin pong naiisip, ito pong mga puntos na ito, parang ang sa akin po parang testimony po natin yan bilang mga Kristiyano. At yun nga po, di ba lagi po natin natatalakay yung pong Ephesians chapter 4, verses 26 to 32, yan po'y may kinalaman sa magandang relasyon. Yung bang magalit ka, huwag kang magkasala, huwag mong hayaang lumubog ang araw sa iyong galit, huwag mong bibigyan ng po ang diablo, di ba? Yung mga nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa, di ba? Let him that stole, steal no more. Diba? Tapos, let no corrupt communication. Kasama po sa corrupt communication yung mga kasinungalingan, mga kapatid Diba? Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Kaya nga sabi ko, pagka po ini-outline po natin ang mas maganda to, parang ang lalabas po, una, be truthful, diba? In communication. Truthfulness in communication. Yung kapag ka nakikipag-usap tayo, mga kapatid, yung wag magsinungaling. Wag ka sinungalingan ang lalabas sa bibig natin. Trustworthiness in conduct. Diba? Truthfulness in communication. Okay, trustworthiness in conduct. At yung pangatlo po natin, mga kapatid, transparency in character. Diba? Magandang outline po yan pero sana po hindi ganda ng outline lang ang mabigyan natin ng pansin po dito, kundi yung aplikasyon dito po sa puntos na ito. Okay, una, truthfulness in communication. Nakakarinig kayo nung comment nila na, ay grabe yung taong yan. Sa 7 sasabihin yan, 8 ang kasinungalingan. Masakit na po yun. Diba? Masakit na biro po yun. Masakit na komento po yun. Okay? Nako, pagka nagsalita yan, hindi mo pwedeng panghawakan. Trustworthiness naman ang problema doon, mga kapatid. And then, nako, huwag kang masyadong pumanatag sa ipinakikita sa iyo niyan. Ayan, transparency naman po yan. Nakikita nyo po? Kasi kung tutuusin, kapag ka po hindi po natin naintindihan to, parang iisa lang ang dating. Pero sa totoo nun, magkakaiba po yan, pero magkakaugnay. Be truthful para maging trustworthy. Diba? And be transparent, mga kapatid. So, wala sa hypocrisy. Hindi po dapat tayong maging hipokrito.
na iba ang ipinakikita sa harapan at iba sa talikuran. Tapos yung sinasabi, walang katotohanan. Tapos yung hindi ka po pwedeng panghawakan kapag ka ikaw ay nangako. Mga kapatid, para sa akin po, napakagandang hamon, napakagandang paalala. Okay? At ito'y hindi mo dapat tinatanggihan. Sabi ko nga sa akin personally, sa usapang buhay, ang tao by nature, mahirap pang hawakan yan dahil, sabi nga, let God be true and every man a liar. But because we are in Christ already, so dapat mga kapatid, mabuhay na tayo ng buhay na totoo, be truthful, buhay na mapagkakatiwalaan, trustworthy, and then buhay na transparent. Walang itinatago. What you see is what you get. Hindi dalawang mukha, hindi ngingiti-ngiti sa iyo sa harap, pero hindi naman pala talaga iyon. Okay, lahat ng ito, pag tiningnan nyo po, umiikot sa tinatawag nating honesty. Ang isang taong truthful, honest po yan. Yung trustworthy, mga kapatid, honest po yan. Yung transparent, honest po yan. So, kaya, mabuhay tayo sa honesty, hindi sa hypocrisy. So, kaya, umaasa po ako na ito pong ginawa natin ng paraan na makapagsalo-salo po sa masyadong late na oras na po dito sa Paris dahil nasa mga alauna na po halos ngayon ng madaling araw. Pero at least sa inyo po, nasa talagang tamang oras po kayo. Believer's breakfast talaga dahil maaga po tayo ngayon. Diyan po sa inyo. Kaya ako po ay nagpupuri sa Panginoon at nais ko pong panghawakan natin lagi ang salita ng Diyos. Be truthful, be trustworthy, be transparent. Wherefore, ang sabi ng talata, putting away lying. Speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Mahirap naman yung tayo-tayo na lang magkakasama, nagpaplastikan pa tayo. Mahirap naman po, mga kapatid, na nagkiklaim tayong sa Panginoon tayo, hindi tayo pwedeng panghawakan at hindi pwedeng pagkatiwalaan. Lalo namang mahirap na Kristiyano na tayo, puro kasinungalingan pa ang lumalabas po sa ating bibig. I hope na na-bless po tayo. So, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo pong mensahe na ibinigay po sa amin. Salamat po sa biyaya mo na nagbibigay lakas sa iyo pong lingkod. May you continue to use me and I pray, O Father, na ikaw po ang siyang gagabay sa amin, lalo na po sa lakbay pa namin sa UK, Panginoon, para sa camp at ilang pang mga activities doon at ministering na gagawin po namin. We always need your guidance, your grace. Help me, Lord. Help us, O Lord. At ingatan mo po sila Doc Emerson sa kanilang biyahe po sa maagang oras. Ganon din po kami sa biyahe po namin. At nawadakilan Diyos, gamitin mo po kami sa paraang nakalulugod sa iyo at sa ikalalakas ng iyong mga anak. Nawa, natuto po kami sa mensahe. Nakita po nawa namin ang kahalagahan na hindi kami dapat nabubuhay sa kasinungalingan. Kami po ay dapat maging totoo, maging katiwa-tiwala at maging transparent, Panginoon. Thank you so much for reminding us through thy word. Thank you so much. Muli po, hiling namin ang lubos na kagalingan po ni Sister Lindy Vidal, ganoon din po ni Sister Remy Lete. Panginoon, ikaw po ang lagi at lagi umabot sa aming lahat. Ang mama po ni Mami Maan, ikaw po ang magpalakas pa rin sa kanya, ang kalooban mo po ang maganap, at ganoon din po, ako po ay humihiling dakilang Diyos ng patuloy na pag-iingat mo sa akin pong mag-ina, at kasama sa bahay, si Maris, ganoon din si Sophia, ganoon din po ang lahat. Sila Pastor Orson, Sister Chari, R.A., Brother Junjun, family, lahat po, Panginoon, ng amin pong
mga kapatiran. Ikaw po ang mag-ingat. Salamat po ng marami o aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.